Nagkaroon pa ng settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung matanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan na mga klase ng pulis dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. May isang video na kumalat ngayong linggo na pinag-usapan ng buong Pilipinas. Isang matandang driver ng van, 76 years old, ang naaresto ng isang pulis korporal sa gitna ng daan sa Taguig. Hindi siya nag-away, hindi siya nagwala. Nagkagitgitan lang sila sa trapiko. Pero heto ang nakakatuwang parte. Ang pulis ang nasibak. Kasi pag sinubukan mong abusuhin ang kapangyarihan mo sa harap ng buong bansa, at sa harap ng isang 76 years old na lolo, hindi ka lang matatalo. Ikaw mismo ang magiging ebidensya ng lahat ng mali sa sistema. At yun mismo ang nangyari kay Police Corporal Simeon Suan. Ika-2 ng Hunyo, 2026, alas 5:30 ng hapon. Nasa daan si Santiago Garcia, 76 years old, single, high school graduate, professional na driver. Nagmamaneho siya ng Hyundai shuttle van, ordinaryong araw, ordinaryong trabaho. Sa kabilang lane, may Ford Link sedan. Ang driver? Si Police Corporal Simeon Suan, naka-assign sa Region 4 headquarters. Nagkagitgitan sila sa daan. Yung klasikong sitwasyon na nangyayari sa lahat ng motorista sa Pilipinas araw-araw. Pero hindi ito naging ordinaryong bangga. Pero sa halip na huminto, mag-usap at ayusin ang sitwasyon ng maayos. Bumaba si Corporal Suan at hindi siya bumaba para makipag-ayos. Bumaba siya para kumprontahin ang matanda. Ayon sa mga nakasaksi at sa CCTV footage na kumalat sa social media, pinigilan ni Suan ang van. Pinigilan niya ang matanda. At nang subukang umalis si Tatay Garcia, nang subukang isulong ang van, nagalit si Suan. Puwersahang binaba niya ang 76-year-old na driver mula sa kanyang sasakyan. Pinilit, hinawakan. At sa huli, ginapos. Isang 76-year-old na lolo, ginapos sa gitna ng daan dahil sa isang bangga sa trapiko. Kaya naman nang makita ng mga tao ang video, sumabog ang internet, hindi lang isang viral post, hindi lang isang trending hashtag, libu-libong Pilipino ang nagalit, nagkomento, nag-share, nagdemanda ng hustisya para sa matanda. Kasi alam ng lahat ng nanonood kung ano ang nakita nila. Hindi ito isang pulis na gumagawa ng kanyang trabaho. Ito ay isang taong may badge na nag-aabuso ng kapangyarihan niya sa isang taong hindi makapaglaban. At sa Pilipinas, alam nating lahat kung gaano kadalas mangyari ang ganito at kung gaano kadalas walang nangyayari pagkatapos. Pero sa pagkakataong ito, may nangyari. Napansin ng NAPOLCOM, ang National Police Commission, ang viral video at hindi lang sila nagpadala ng memo. Personally, na kinausap ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan si Corporal Suan sa isang press briefing na live sa harap ng media. At doon nagsimula ang isa sa pinaka-memorable na eksena sa kasaysayan ng Philippine Law Enforcement Accountability. Nandoon si Suan sa harap ng komisyon, naka-uniform, nakaupong tapat sa nameplate niya, at sa halip na tanggapin ang responsibilidad, nag-defend siya. Sinabi niyang bago pa man mangyari ang insidente, tinangka raw siyang sagasaan ni Tatay Garcia. Deliberately daw, may video raw siya. Sinabi niyang may karapatang kumilos siya dahil sa sariling depensa niya. Sinabi niyang hindi siya binayaran ng 30,000 piso na damages na binanggit ng komisyon. At pagkatapos, sinabi niyang ginagamit lang siya ng NAPOLCOM para magpapogi sa media. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Yun ang sinabi niya. Sa harap ng komisyon, sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong bansang nanonood.
Pero hindi natahimik si Commissioner Kalinisan at dito nagsimulang lumabas ang buong kwento ni Corporal Suan. Tinanong siya ng komisyon, isa-isa, malinaw, direkta. Nakasuhan ka ba ng grave coercion, unlawful arrest, at slight physical injuries noong January 28, 2015? Yes, sir. Ikaw rin ba ang Corporal Suan na nagkaroon ng erasure of entry sa official blotter ng PCP-11 noong January 28, 2015? Yes, sir. Nasuspend ka ba noong 2017? 2017, sir. Na-haul ka ba noong 2013? Yes, sir. Nasuspend ka ulit noong March 2018, 2024? Hindi ko lang maalala, sir. At pagkatapos, ang pinakamasakit na tanong. Yung performance evaluation mo noong first semester ng 2024, 70 lang ang rating mo? Tahimik si Suan at hindi pa tapos ang komisyon. Ayon sa investigasyon, si Corporal Suan ay may 8 nakaraang insidente. The same pattern. Frustrated homicide, attempted homicide, consummated reckless imprudence resulting to multiple physical injuries. 8. Hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang pattern. Kaya naman nang marinig ni Commissioner Kalinisan ang lahat ng ito, hindi na siya nagpigil. You don't deserve to wear that freaking uniform. Direkta, walang patid, sa harap ng lahat. Inutusan niya ang legal service na mag-file ng criminal case laban kay Suan para sa paglabag ng RA 7438, ang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga inaresto. Inutusan niya ang NAPOLCOM na magsimula ng motu proprio investigation laban kay Suan para sa oppression, misconduct at conduct unbecoming of a police officer. At habang nagsasalita si Kalinisan, may isang opisyal sa camouflage uniform na lumapit kay Suan. Hinawakan ang kanyang balikat, kinuha ang kanyang sombrero mula sa mesa, at mahinahon pero malinaw, inilabas siya sa silid. Walang drama, walang sigawan. Pero ang mensahe? Malinaw sa lahat ng nanonood. Tapos ka na. Pero hindi pa tapos si Suan. Kinabukasan, naglabas siya ng bagong pahayag. Humingi siya ng paumanhin, pero may kondisyon. Sinabi niyang tinanggap niya ang lahat ng nangyari bilang respeto sa posisyon ni Kalinisan. Pero sinabi rin niyang hindi niya matanggap ang tinatawag niyang trial by publicity. Nakiusap siya na huwag nang gamitin ang mga pulis para sa political ambitions ng mga opisyal. Kung kayo ay may planong tumakbong senador o anumang elected position, huwag naman sana sa ganitong paraan. At doon, naging mas malinaw ang larawan. Hindi lang ito isang pulis na nagkamali. Ito ay isang sistema kung saan ang mga taong may kapangyarihan ay sanay ng makatakas sa kahihinatnan ng kanilang mga gawa. At nang hindi siya nakaligtas sa pagkakataong ito, hindi niya matanggap ang katotohanan. Kaya naman ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lang, bakit ganito si Corporal Suan? Ang tunay na tanong ay, bakit kailangan pang mag-viral ang isang video para mangyari ang hustisya? Isipin mo ito. Si Tatay Santiago Garcia, 76 years old, nagtatrabaho pa rin, nagmamaneho pa rin, buhay pa rin. Pero kung walang nag-record, kung walang nag-share, kung hindi naging viral ang video, malamang siya pa ang may kaso ngayon. Siya pa ang nagbabayad ng damages. Siya pa ang itinuturing na may kasalanan. Kasi ganyan ang sistema kapag walang nanonood. Pero may nagbago ngayon. Hindi dahil sa sistema mismo, nagbago dahil sa mga ordinaryong tao na may cellphone, may internet, at may lakas ng loob na i-share ang katotohanan. Ang viral video ni Tatay Garcia ay hindi lang isang trending content. Ito ay isang patunay na ang accountability na matagal nating hinihintay mula sa mga institusyon ay maaari na nating ipatupad mismo bilang mga mamamayan. Hindi tayo kailangang maghintay ng investigasyon. Hindi tayo kailangang maghintay ng press release, i-record, i-share. Hayaan ang katotohanan na magsalita para sa sarili nito. At ngayon, habang isinusulat ito, si Corporal Suan ay nasa ilalim ng investigasyon ng NAPOLCOM. Natuklasan na rin ng ahensya na nag-awol siya noong March 2024.
May official police blotter noong 2016 at marami pang iba. Ang PNP ay nagsabi na binibigyan siya ng due process at hindi nila hahayaang maulit ang kawalan ng respeto ng kanilang mga miyembro sa mga opisyal ng gobyerno. Si Tatay Garcia, ang 76-year-old na lolo na ginapos sa gitna ng daan, ay malaya na at ang buong bansa ay nanonood pa rin. Ito ang kwento ni Corporal Swan, pero ito rin ang kwento ng bawat beses na nag-aabuso ng kapangyarihan ang isang taong may badge. Ang bawat beses na iniisip ng isang opisyal na hindi siya mananagot. Ng bawat beses na ang ordinaryong tao, ang matanda, ang mahirap, ang walang koneksyon, ang napipilitan na lumuhod sa sistema. Pero alam mo kung ano ang pinagkaiba ng kwentong ito? May nag-record, may nag-share, at hindi na nakaligtas si Swan. Ikaw, na nanonood ngayon, alam mo kung gaano kadalas mangyari ang ganito sa ating bansa. Alam mo kung gaano karaming Corporal Swan ang nandyan na hindi pa nahahuli, na hindi pa na-viral, na patuloy na gumagawa ng ganito dahil alam nilang walang mangyayari sa kanila. Pero ngayon, may bagong katotohanan. Ang kamera ng iyong telepono, mas makapangyarihan ito kaysa sa anumang badge. Gamitin mo ito ng tama. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito isang kwento ng isang masamang pulis. Ito ay isang kwento ng systemic failure at kung paano ang social media ay naging bagong korte ng bayan. 8 na itong insidente ni Swan, 8, at nanatili siya sa serbisyo. Ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lang kung bakit siya ganito, kundi kung sino ang nagprotekta sa kanya sa loob ng lahat ng taong iyon at kung ilan pa ang katulad niya na hindi pa nahahanap ng kanilang viral moment. Kaya sa susunod na makakita ka ng ganito, ng isang taong may kapangyarihan na nag-aabuso ng kanyang posisyon, huwag kang lumayo, i-record, i-share. Kasi minsan, ang tanging pagkakaiba ng hustisya at kawalan ng hustisya ay kung may nag-record o wala. Si Tatay Garcia ay 76 years old, nagtatrabaho pa rin, nagmamaneho pa rin, at ngayon, malaya na siya dahil may nag-record.